Gagawin tayo, ito amplifier, concert AP502C. Ang problema nito, sabi ng isang technician na nagdala dito, gumagana naman daw to, kaya lang pag nag-bus daw siya, pag sinagad daw niya yung bus or tinaasan niya yung bus, nagpo-protect daw, nawawala yung tugtog. Yun ang problema nito. So lahat yata ng mga parts dito sa driver pinalitan na niya. Yan o, mga transistor dito pinalitan na niya, pero hindi niya makuha kung saan yung problema. Yan. So try natin, patugtugin muna natin, titingnan natin kung nagpo-protect nga ba siya. Okay, so ito. Yun. Pansin nyo ba na wala sounds niya? Yun o. Pero hindi nagtitrip yung relay. Nawawala lang yung sounds pag malakas yung bass niya. Yun. Pero okay pa rin yung relay niya, hindi nagtitrip. Bass lang tong ginagalaw ko. Yun o. Oh, di ba nawala? Pero hindi nagtrip yung relay niya, no? So yan yung problema niyan. Pag linakasan yung bass, nawawala yung tunog niya. Okay. Pero hindi nagtrip yung relay. So medyo malalim ang issue ng unit niya. Check natin yung supply ng preamp nito, kung pasok pa rin yung supply ng preamp niya. Ground lang tayo dito, kahit dito lang sa, tingnan natin yung supply ng preamp niya. Okay, meron siyang 8 dito. Tapos yung kabila, meron din siyang negative 8. Okay, pasok yan. So magtataka tayo bakit nawawala yung tunog niya pag nakalakas yung bass. Off natin loudness. Try ulit natin. Yun o, titrip na siya. Yun. Okay, so check tayo. Titingnan natin yung protect nito sa OCP. Itong diode nito, OCP protect yan. Tapos yung sa kabila, ganun din. Ito rin, OCP protect. So, try natin dito kung dito nagmumula yung protect niya, or hindi dun sa pinaka main out natin, no? So try ko muna. Maglalagay tayo ng tester dito. Yan, may supply siyang 20 dito sa in nito. Tapos dito mayroon din siyang supply na 20 pumasok dito. Yan. So gagawin natin, dito tayo magbo-volume. Titingnan natin kung anong supply ang lumalabas pag tumaas yung volume niya sa bass. Bass ko lang. Yun, wala, hindi naman tumaas yung supply niya. Yun, protect na siya. Yun, bumalik ulit. Wala ulit, no? Yung protect na naman siya. Okay, baklasin natin yung ampli. Okay, so ito binaliktad natin. So ito yung OCP protect natin. Ito yung diode na yon. Papunta yan dito sa transistor na yan.
Tagos din yan dito sa kabilang channel. Yun, ito naman yung sa kabila. Ito din yung diode na yon. Tapos didiretso yan dito sa ating relay. Ito. Yan, pumasok yan dito. Yan. So gagawin natin, hang muna natin yung isa dito. Tanggalin natin yung isang diode dito. Hang natin yan. Titingnan natin kung saang side ang nagpo-protect. Dito natin makukuha kung sa OCP ba yung protect niya or dito sa audio output ang protect niya. So yung audio output naman ng protect niya, sundan nyo lang yung ito. Ito yung sa speaker natin papunta sa yung out niya. Tapos may isang connection dito. Yan. Tapos pumasok din siya dito. At pumasok din siya doon sa kabila, ano? Tapos ito isa speaker din ito. Pero ito pumasok pa siya dito sa kabila. Ayan, ito. Pumasok siya dito. Ayan, no? Kung ito yung audio out nito, ito nga. So, bakit siya pumasok sa kabila? Dapat dito lang siya pumasok. Yan, dapat dito lang siya. Kasi ito yung protect ng ating left and right. Punta rito. Yung isa, tingnan din natin kung may pumasok din siya dito. May isa din siya jumper dito. At pumasok din siya dito. Napunta rito. Okay. So trace natin ang issue nito. Okay, so ito na trace natin yung isang circuit na yon. Yung ito diode to. Tapos ito may diode din dito. Para yan sa sa may fan niya. Yan yung magti-trigger ng switching ng fan dahil may transistor dito. Tapos ito yung fan natin. So drive yan ng fan niya para pag init siguro yung pinaka-ampli natin, doon magti-trigger yung fan niya. Kasi ito yung base natin galing sa supply ng ating ampli. So ang gagawin natin dito, hang natin itong isang diode. Yan. Yung galing dito sa transistor na yan. Hang natin yan. Yan o. Nangagaling dito sa transistor. Okay, ito resistor ito. So ito, hang natin. Paganahin natin yan, titingnan natin kung magki-clip pa rin siya or magpo-protect pa rin yung relay natin or mawala pa rin yung base niya. Tapos itong isa dumiretso dito. Tapos nanggagaling din yan dito sa may isang diode dito. Galing din sa transistor na yan. Bali sa audio out na ito. Yan. Nanggagaling sa audio out niya. Okay? So cut natin yan. Try natin paganahin. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy yung tunog or magpo-protect pa rin siya. Pag nag-protect pa rin, lipat tayo sa kabila. So pag ganitong mga issue ng ampli, medyo matrabaho ito gawin. Yan, nag-relay na siya. So may tunog pa rin siya, no? Tugtog natin din naman copyright. Taasan ko lang yung bass. Oh, nawala ulit, no? Yan, nawawala. Nawawala ulit yung bass niya. Okay, so hang natin yung isa pa. Hang natin yung isang diode. Titingnan natin kung sa OCP talaga ang issue niya. Kasi pag nilakasan mo yung bass, parang kinakabos siya ng tunog. Tapos magpo-protect na siya. Okay, power on ulit natin siya. So tinanggal natin yung isa dito. Isang diode din sa
protect na yan sa OCP, protect niya. Try natin ulit. May base na siya. Lakasan natin. Wala ulit na. Yun o. So ibig sabihin hindi sa OCP ang protect niya. So medyo matagal-tagal din natin natapos, ano, kasi na-check na natin yung pinaka-ampli niya. Yung bias na ganon, yung 0.5 ay normal. Kasi pantay silang lahat ng bias. Lahat ng piyesa doon sa power amp niya, chinek na natin, normal lahat. So ginawa natin, lumipat tayo sa preamp. So napansin ko sa unit, isang side lang pala yung umaandar dito. Yung isang side niya ayaw gumana. So step by step tayo, mula tayo rito. Normal yung output nito, normal. Pag binaliktad mo, may tunog pa rin yung isa. So ibig sabihin niya, normal yung out niya. Pagdating dito, pinagbaliktad din natin yung white saka yung red. Okay rin, may signal din siya parehas. So clear na tayo dito. Pagdating dito, nawala yung red natin. Yun, nawala yung signal ng red natin pagdating dito. Hindi na siya nakakalabas. So ginawa ko, lahat ng 45 na ito, pinalitan ko. Ito. Lahat ng ito, pinagpapalit-palit ko lahat, no? Kumuha ako ng isang buo, pinalitan ko, wala pa rin. Blanco pa rin yung isa. So, ginawa niya dito, pinalitan din niya ng mga control. So, bago na lahat ng control niya, pala, ang naging problema niya, yung circuit dito sa pinakasingit dito. Nagkakaroon siya ng talon dito sa kabila. May umido. Kaya pala yung signal na red natin ito. Yan, makikita niyo yung signal natin red sa gitna, ano? Yon, ito, yung signal natin dito ay dumidikit siya dito sa circuito sa kabila. So yung circuito na yan ay positive 12. Yun, no? Yan. So ibig sabihin, pag tumaas yung volume natin, tumaas yung signal natin, nakakatawid yung supply natin dito sa kabila. Kaya ang mangyayari, isa-shutdown nyo yung signal kasi naglilik yung circuito niya dito. So ang naging issue lang ng unit niya, kaya nagpo-protect or pag nilakasan mo yung bus, nawawala dahil yung circuit dito naglilik. Umido ang naging problema niya. So doon tayo nahihirapan sa umido. Kasi minsan din natin maagapan yung umido na yon, mahirap talaga siya i-trouble. So lahat buo eh. Pwera lang dito sa circuit. Nung nalinis ko yung circuit dito, doon tumino yung unit. Okay, testing natin. Set up ko lang muna siya, tapos testing natin. Okay, so ito na, set up na natin siya. Ayan. So inayos pa natin yung mga transistor niyan dito. Binunot natin lahat, pati resistor, tanggal lahat. So mamaya check ulit natin yung supply ng base nito, kung talagang 0.5 talaga siya. Okay, so ito patugtugin muna natin. Music natin, no copyright naman. Yan. Zero natin yung mid saka yung high natin. Balance siya. Sagad na yan, no? Sagad na. Diba, hindi na siya tumitirik. Mindanao, make go. Okay na. So yun lang naging problema niya. Nagkaroon lang ng umido doon sa singit ng terminal. So pag hindi mo talaga yung mapansin, talagang mahihirapan ka kung saan problema niya. So na-trace natin siya kasi nagtanggal na tayo ng ampli at akala talaga natin nasa ampli. Okay, so ito siya. Ito yung supply natin. 52.7 yung isa. 52.7 din, okay.
So pantay lang sila. So check natin yung supply ng base natin dito. Ingat-ingat lang, baka may mali yung sundot natin. So yung supply ng base niya ay 0.594. Okay, sa kabila yung A naman 0.584. Okay. Tapos dito din sa kabila 0.557. Tapos yung dito sa dulo-dulo niya 0.575. Okay, so yan yung supply ng base niya. Okay. So mataas talaga supply niya. Kadalasan kasi ang nakikita nating supply na susukat natin ay 0.4, 0.3. So ito umabot siya ng 0.5, ano? So mataas na rin 'yon. Try natin patugtugin. Kunin natin yung supply ng base. Ayan, 0.5. 0.5 din. 0.5. 0.5 din. Maabot pa ng 0.6, oh. Okay na to. So nakuha din natin yung problema ng ampli na ito. Okay, sasarado na lang natin to. So yun lang talaga naging problema niya sa preamp. Kaya pag sinagad mo yung volume, dahil tumatalon yung supply natin doon sa input ng channel natin sa red na wire, doon nagpo-protect yung ating ampli. Okay.